May mga na-recover na mga animal remains, may mga na human, at mix-mix na ang ating mga tinitinan ngayon. Nadiskubreng buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghanap sa mga nawawalang sabongero. Kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Ang Department of Justice kinumpirmang magsasampanahon ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaugnay pa rin po ito sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya laban kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin kaya si Atong Ang? Sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang biglang sumiklab sa headline. Charlie Atong Ang, isang kilalang bilyonaryong negosyante ng sugat. Ito'y tungkol sa managing na pagkawala ng mga sabongeros. Hindi pa man natutulukan ang pag-iimbestiga. Isang malaking pagbabago ang naganap. Iniwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atty. Lorna Capunan. Bakit tumalikod si Capunan? Ayon sa source, pinili ni Atty. Capunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang kanyang pansin sa mataas na layunin ang posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kung saan nagsisilbi siyang volunteer private prosecutor. Ang kanyang koneksyon kay Atong Ang ay tila isang banta sa prosecution at may tensyon sa Kongreso. Ayon sa ulat, plano na ng Kongreso na tanggalin si Capunan sa impeachment panel. Okay, pagpatuloy natin ang ating talakayan, mga kapatid, pero mamaya sa punto por punto, ako po ang inatasan at sasagutin natin ang Seventh-day Adventist na naghayag ng kasinungalingan at ito'y ating ilalantad ang kanilang kasinungalingan, mga kapatid. No. Kanina, sa unang videong ito, na pinakita natin yung press conference kung saan pinangalanan na ng saksi ang mga pulis na tumanggap ng payula. May 2 milyon isang buwan, may 200,000 isang buwan. At ano ang aksyon ng PNP kaugnay sa naturang mga pulis? May katanungan tayo ngayon, mga kapatid. Yes or no lang. No? Ang tanong po natin ngayon, sang-ayon ba kayo, pabor ba kayo, na dapat ihinto ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng uri ng sugal sa ating bansa? May bagong mga ebidensya. Ang Coast Guard, ang mga divers na nakuha sa araw na ito, mga kapatid. Kung maalala nyo, kinumpirma ni PNP Chief Nicolas Torre III na meron talagang mga nakuhang ebidensya at i-cross-match match muna ito sa DNA kung ito'y magtugma ba sa mga kamag-anak na nawala ng pamilya. So, kaugnay dito, bago tayo papasok sa punto por punto, ito ang aksyon daw sa mga pinangangalanan na PNP na nasa likod nitong pagkawala sa mga sabongero. Pamilya ni Sandali. May mga na-recover na mga animal. Sandali. Asan ba? Ito pala. Ma'am, kumusta naman yung mga naka-restrictive custody na mga pulis dun sa sinasangkot sa sabongero? Nandito pa rin po sila, ma'am, sa krami po at habang dinidinig po yung kanilang posibleng na pagkakasangkot. Kilalang abogado, kinuha ni Atong Ang, si Atty. Lorna. Pero, iniwan umano ang naturang kaso dahil sa impeachment. So, kukuha na naman siya ng panibagong abogado. Po
dito dahil may mga naisang pa na nga pong kaso, maliban po doon sa tatlong nauna na po na na-dismiss. At we expect within the day po ay maisasampa na rin po yung mga kasong administratibo laban sa mga nabanggit na pulis po. Ma'am, ilan? 15 o 12 po? 12 po yung nandito, minus po yung tatlo na na-dismiss na po. Isang officer at dalawang PNCO po yung na-dismiss na po. For different case po. Yung na-dismiss, ma'am, na officer, anong rango po na? Lieutenant po. So may na-dismiss. Kaya kung may ganitong laro sa loob ng PNP, hindi naman lahat, no? At meron namang mga matitino, meron mga religious. May kakilala kong police colonel na si FD. So, may mga matitino. Pero ang tanong dito, kung may mga nakipaglaro sa kasamaan, mga kapatid, how about sa mga nakonpiska kayang droga? Ito po ba'y nagpatuloy sa kasalukuyan? Ito'y panahon ni General Nicolas Torre III na linisin ang mga salot kahit nasa loob ng PNP. Yes po, yung lieutenant po ay kasama po doon sa mga na-dismiss earlier for their alleged involvement na po dito sa missing sa Bungero po. But yung iba po ay for different case po. Na-dismiss yung isang officer na kayo sa dalawang na-enlisted. Ano yun, ma'am? Dahil dun sa participation nila sa unang mga kaso din sa Bungero? Their alleged participation nga po dito sa missing sa Bungero po. Doon po sa sinabi ko po kanina na lieutenant po. Doon sa PNCO po is a different case po ang kanyang pagkakadismiss po. Ma'am, pero itong 12, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima, pati na rin po ang kanilang mga pamilya. And nandito po tayo ngayon sa proseso na binevet po natin itong mga information. Marami pong information na nakakarating po sa atin, not only dito sa mga police under restricted custody. And in fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may area ng Taal Lake po is not only limited doon sa mga information provided by alias Topper po. So may mga lumapit na po sa atin giving other information and ito po ay dinadaan po natin sa proseso po and hopefully po ay magkaroon po tayo ng magagandang development. As we speak po ay may mga kaanak na rin po ng mga missing sa Bungero na nakuhanan po ng DNA specimen at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po. Pero may kumakalat sa social media mga kapatid. Maniwala ba kayo? Comment down. Ang mga kumakalat ngayon, meron daw tinatawag na tanim buto. O kaya sinagot yan sa Coast Guard na hindi tanim buto yung nakita nila. Inilagay lang nila sa bagong sako dahil gusot-gusot na yung nakitang sako sa ilalim ng lawa. Okay, tuloy natin. Ng mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing sa Bungero po. Ng DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po. So, kinumpirma talaga sa spokesperson sa PNP na human remains na nakuha. Pero ayon kay meron ding mga sa hayop, meron ding sa tao daw. Pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ma'am Jean, ilang relatives pa po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit niyo po, meron pa bang how many kamag-anaks pa po? Well,
as it is po, may 34 po na cases na hawak po ang CIDG. Probably we can start from there. But if you will believe yung pong mga allegation and statement po ni alias Totoy po, ay he is claiming na this is not only 34 but more than 100. But for purposes of comparison po, ay doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CIDG. But we are not closing our doors. If there are kids po ng mga possible victims po, ay open po ang CIDG para kuhanan din po sila ng DNA specimen po. Ma'am Jean, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will be a positive match po, definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga ito. At least, we're talking about the 34 missing sa Bungeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure eh. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon, kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maimamatch po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic po. We don't want to present po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy, but again, other witness, possible witness that may come forward po to give information. Yes, ma'am. Si Councilor Regarding po sa ano? So, kasi nasa related din yan na sa kidnapper. Now, consider na kinatapos ko siya We will get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga-Calamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates. Baka naman po nakausap na po siya. And since, again, it was mentioned by alias Totoy po, and then we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will conduct case build-up if indeed yung kanyang previous attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman na po itong mga tao na pinapangalanan po ni Mr. alias Totoy. Sa di saksi sa pahayag ni alias Totoy, nasa isang video kanina mga kapatid, no? Pinangalanan niya sino yung tumanggap ng 2 milyon buwan-buwan, sino yung pulis na tumanggap ng 200,000 buwan-buwan, pinangalanan niya. We will just have to check again, ma'am, and get updates from CIDG. As far as I know po, yung 34 po na missing sa Bungero po yung talagang nahawakan po na kaso po ng CIDG, yung mga mismong pamilya po nila ang lumapit po. But since there are new revelations po na lumalabas po ngayon, and probably we can take this opportunity also para malamanan po doon sa mga kababayan po natin na posible hindi ko maalam po na hinahanap at posible may kinalaman dito sa ganitong similar incident po ay bukas po ang opisina po ng PNP, lalong-lalo na po ang CIDG, para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in conducting case build-up din po. Human beings kasi ginagawa ko siya talaga yun. Parang ang standard rate used to happen to ginagawa ko. Well,
ang break po natin dyan, ma'am, ay hindi natin po pwedeng basta isang tabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay sumisisid po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, doon sa allegation na huwag maniniwala, gaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit earlier this year ay ongoing na po yung case build-up, pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was a announcement from the DOJ, tsaka lamang po nagsalita yung PNP, and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo nagsasalita early on, kasi nga hindi tayo po pwedeng basta mag-rely lang po sa salita ng isa o dalawang tao po. That is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng case build-up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisid po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains ay dadaan po sa proseso yon. Maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man pong mga posibleng kaanak po ng mga nawawala, but it does not limit us from determining kung sino po yung posibleng nagmamay-ari ng mga posibleng human remains po na posible po nating makukuha. Once again, thank you very much to our Okay, yun ang press conference sa PNP kaugnay sa mga bagong na kuha din sa pagsisid sa Taal Lake. No, ang tanong, how about pag sa cross-matching ng DNA, walang tutugma sa mga kamag-anak na nawalan? So, ibig sabihin, panibagong kaso yan na posibleng meron pang iba na itinapon. Pero, kung maalala natin yung sabi ni alias Totoy, di ba? Merong 2 grupo daw na binayaran na ng dalawang grupo na nawala ng miyembro ng pamilya, binayaran na ng 50 million para manahimik. So, paano kaya iyon cross-matching sa DNA? Maliban lang kung may court order. Ngayon, kung maalala niyo yung sa hearing, mga kapatid, yung sa hearing sa Senado, sa pagpanguna ni Senador Bato, yung paglusob sa bahay ni John Lasco, isa sa mga nawalang sa Bungero, no? Isang breeder ng mga manok at agent sa online sabong. Nagpakilalang NBI, pero nang itinuro yan sa mga kamag-anak, dahil nakilala nila ang mukha, membro pala ng PNP. Ni Lasco. Si kapartner po, Princess. Yung kasama nyo? Sila po yung kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. Mother ka ni Princess. Ikaw? Kapatid? Kapatid po. Kapatid ni Princess. Pinsan po. Pinsan ni Princess. Dali, may nabasa ako dito kay Dios Mos Benedict, bakit daw may Quran si Bro Wendell? Natural, ginagamit po natin yung Quran para pagsagot sa mga Muslim na sumasalungat sa ating pananampalataya. Dahil sinasabi ng mga Muslim, wala namang mali pag Arabic na nakasulat, pero mahirapan sila pagsagot. Kung basahin natin ang kanilang Quran, enalasina amano walasina hado wasabi inawa nasara. Sa isang talata yan. Pero sa isang talata, enalasina walasina hado wasabi una wa nasara. So, may pagkakaiba na. No? Kaya ginagamit din natin yan as reference sa mga kapatid nating Muslim. Okay. Salamat sa katanungan. Tuloy natin. Kung kayo, nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay nyo? Yes po, Your Honor. Noong nangyaring dinukot yung... ano ang first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John? Opo, John Lasco. Sa bahay. Andun kayong 4? Yes po, bali 8 kami nandun. Lahat puro babae. So, dapat itigil ang sugal. Kahit ba nauna na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa sugal daw, bilyon ang matanggap ng gobyerno galing sa sugal. Pero, kung bilyon naman ang matanggap, samantalang ganito karumi pala, kahit na
ang nasa PNP, paano mahinto ang karumihan kung hindi itigil ang sugal? Okay, tuloy natin, mga kapatid. Ay po. Puro babae. Yes po. Walo. Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo, binit-bit ng mga, Yes mga po. pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa So, ninakawan pa sila at nagpakilala na NBI daw, NBI. Pero, nang itinuro dito sa hearing, miyembro ng PNP pala. Anong dinala ng Lasco? Asan kay Jun Lasco? Yung mga losses niyo doon. Para may binit-bit pa doon. Alahas, bags, bolt. Bolt? Anong laman ng bolt? Pera po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas na po. For the record, si Jun Lasco ay isang Isa pong master agent. master agent ng Incorporator po ng online ng WPC. WPC. Yes. At di baliwala din ang koneksyon sa NBI dahil ang ina ni John Lasco lumapit sa NBI, siya mismo dapat din maimbestigahan, no? Attention kay NBI Director Santiago dahil batay sa pahayag sa ina ni Lasco nang lumapit siya sa NBI, sinabihan daw siya ng taga NBI. Di niya pinangalanan yon na wala na yon, baka sinunog na yon. Kaya lumabas siya umano na parang aatakihin siya sa pahayag ng naturang taga NBI. O dapat maimbestiga din yan. Yung lang sabong. Okay. So, nung nandoon kayo, anong nangyari? Pwede mo ma-relate sa amin? Anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag-uwi naman po niya, Yan, bahagi ito sa hearing, mga kapatid. Ituloy natin ito bukas dahil ako ang naka-schedule kasi ngayon. Ako ang naka-schedule sa punto por punto na magtalakay at ang tatalakayin natin ay may kaugnayan sa ikinakalat ng SDA. No? Ikinakalat ng SDA kaugnay sa Peking Obispo. Ito, mga kapatid. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo, o bishop, ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun. Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Sa bago lang, ang napakinggan ninyo ay si SDA Pastor Cesar Dizon. So, sa ikinakalat niyang kasinungalingan, mga kapatid, kung makita ninyo yan, parang makapaniwala kayo na obispo talaga ang nagpahayag niyan. Pero alam nyo, hindi yan obispo. Aktor niyan na si Vincent Morton na pinasuot nila ng kasuotan na obispo. At na-expose natin, anong sabi niya? Di daw nila pinakilala. Abangan ninyo, isa-isahin natin itong mga kasinungalingan ng SDA. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dizon na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan,
no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Ulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa, walang tao nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Ayan. Naunawaan niyo ba ang kanyang paniwiwanag nang nabuking na siya? Anong kaugnayan sa no entry? Anong kaugnayan sa high voltage? Sa pinakilala nilang bishop daw, pero actor pala. Abangan ninyo yan.